Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, radababashiki radabashyande. Oh, rararararararababashiki rarararararababashyanda raraki radabasyande. Oh, rararararararababashiki tanaradabasyanda rarahandayahande. Yes, oh, korododo babababababa. Oh, rararararararababashiki ra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 . Oh, ra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 shiki tanararararararararashiki rarararara. Oh, yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, yes, oh Lord, yes, oh Lord God, hallelujah, Lord God, hallelujah, Lord God, hallelujah, Lord God. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Yes, amen, amen, hallelujah, Lord God. Oh, ra 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 ra. Cheko to do ro 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 do 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 chiki ra 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 ra. Yes, oh ko ro 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 do 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 ba 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 ba. Cheko to do ro do 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 chiki ta ra 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 ra. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah, Jesus. Oh, napakabuti mo po, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa mga awitin, dakilang Ama. Lord God, na ito po, O Diyos, ay nagbibigay sa amin ng buhay. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord God, sabi nga po sa awitin, Panginoon, Lord God, kung kami laging titingin sa iyo, dakilang Ama, makapaglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. At kami tatakbo, Panginoon, ng aming pong mararanasang iyo pong grasya, dakilang Ama. Sapagkat totoo, Panginoon, kung hindi kami titingin sa iyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, hindi kami makapaglilingkod, dakilang Diyos. Pero salamat, Panginoon, sa aming pong mga puso na nagnanasa, Panginoon. Lord God, na ang aming pong maranasan, Panginoon, na habang kami po'y tumatakbo sa paglilingkod, Panginoon, ay yung pong eternity, na yung pong pangako sa lahat ng iyong mga anak na susunod at lalapit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Wala ka pong katulad. Oh, radababashikita narararara. Oh, rararadadasikita nararadasikita nararara. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, sige, awitin natin muli. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Hallelujah. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Yes, hallelujah. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ating namnamin itong salita ng ating Panginoon. Yung sinabi niya sa aklat po ng Galatians 2 verse 20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko na sa pamamagitan, glory to God, ng pananampalataya. At sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang buhay dahil sa akin. Kaya napakaganda po ng awitin. Ito po yung tinutukoy po dito.
Yung sinabi ni Apostol Pablo, na hindi na yung kanyang sarili ang nabubuhay sa kanya, kundi ang nabubuhay sa kanya ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya kung ang Panginoong Jesucristo ang nabubuhay na sa atin, hindi na makikita sa atin ang bunga ng laman. Hindi na makikita sa atin yung mga bagay na kung saan yung ating pandating buhay. Kaya kung ating nanamnamin na tayo makatatakbo sa ating takbuhin at tayo ay magiging isang tunay na servant ng ating pong Panginoon, kung lagi nating aalalahanin, si Kristo ay napako sa krus para sa atin. Si Kristo ay pinaramdam ang kanyang pag-ibig sa atin. Nandati tayo makasalanan pa, siya'y namatay para sa atin. Binayaran ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang sinabi niya sa aklat po ng Romans 5 verse 8, Panginoon. Kaya ito'y pinatutunayan ni Apostol Pablo na kung tayo ay lalakad sa takbuhin ng ating Panginoon, ang ating tatakbuhin, walang iba, kundi ang eternal life na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya kung dumadaan man tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, kung dumadaan man tayo sa iba't ibang uri ng suliranin sa ating pong buhay, ang lagi nating aalalahanin, meron tayong Jesus na nagtagumpay. Meron tayong Jesus na kung sa'y nauna na kung sa'y nakipaglaban sa ating lahat ng dalahin. Sapagkat dito sa ibabaw ng lupa, marami tayong labanan. Pero lagi nating aalalahanin, si Jesus ang nagtagumpay para sa ating lahat. Kaya lagi po nating namnamin, lagi po nating gawin tayo magpurit sumamba sa ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin ng ating pong Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig. Ang ating pong Panginoon ay tapat na tumawag sa atin. Tayo tinawag upang tayo makasama sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At patuloy po naming maranasan, Panginoon, ang pagsama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. O, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Sa iyo po namin tinitiwala ang sandaling ito. Ang nalalamig pang oras na kailang Ama. Panginoon, nasain po namin na ang bawat mga salita mo na amin pong maririnig, ito po yung amin pong maisabuhay. Salamat po, salamat Panginoon. Salamat po sa lahat ng ipong mga anak na naririto. Salamat sa gawain ito, dakilang Ama. Sapagat dito sa Pilipinas, naranasan namin ang napakaluag na gawain. Lord God, sa ibang bansa, Panginoon, pinapatay ang mga Kristiyano. Sa ibang bansa, Panginoon, hindi po sila makapagpuri, Panginoon, na may kalayaan. Kaya, Lord God, aanihin namin ang aming pong buhay kung kami hindi makapagpupuri sa iyo. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sapagat merong gantong gawain. Salamat po, Panginoon, meron kaming pagkakataon na sumamba, umawit, magpuri, at kami magbitbit sa iyo ng mga panalangin. Kaya, Lord, salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong pag-iibig na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa iyong grasya at habag, dakilang Ama. Kami pinaririto, Panginoon, sapagat kami pinakatatakbo dahil sa ginawa mo. We finish the race, Panginoon. Lord God, sapagat kami habang kami nasa ibabaw ng lupa, kami itinulad mo sa isa pong mandirigma. Itinulad mo kami sa isang magsasaka. Itinulad mo kami, Panginoon, sa isang manglalaro. Na ang aming pong titinyan, Panginoon, sa aming pong pagtakbo, ang aming pong finish line, walang iba, kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, Panginoon, Lord God. Sa iyo ko po maingat na ibinabalik po ang mataas na papurit pa, salamat. Panginoon, sa iyo ko po initiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Glory to God. Tayo po ay ikadalawang linggo na ng ating pong fasting. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sino po yung nagpa-fasting? Sino po yung nagpa-fasting? Pakitaas nga po ang kamay. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Ayun, pati bata, tumataas, nagpa-fasting daw siya. Hallelujah. Praise God. So, makikita po natin dito na talagang totoo na ito po ay isang kalakasan ng ating espiritu.
Ang pagka-fasting, hindi po ito kung saan ating ninanasa tayo po'y sumeksi. Kaya po tayo nagpa-fasting para po tayo ay lumakas ang ating espiritu at ang humina sa atin ay ang gawa ng laman. Amen? Kaya nga dito po pinapaalala po, glory to God, ng ating pong kapatid na si Daniel. Doon po sa pagka-fasting, ginawa niya po sa loob ng 21 days, hindi siya kumain ng mahasarap na pagkain. Kung hindi ang kanya pong kinakain ay yung mga pagkain na walang lasa. Glory to God. So ako nga po yung na-review po kahapon. Dahil sabi ko, bakit ba ang napag-uusapan lagi, ay masarap yun. Yun ang bilihin mo, masarap yun. Ay yung ganong kanin. Ay yung yung black rice, brown rice. Yung ganong tinapa, yung ganon na kung saan ay wheat noodle, masarap yun. Glory, yung wheat canton, masarap yun. Puro po masarap. Glory to God ang ating iniisip. Ay kaya nga po tayo nagpa-fasting para po yung kung saan, yung pong ating po na kung saan, yung pong ating pong dila, glory to God, ay hindi magnasa ng masasarap, glory to God. Kaya sabi nga, Lord, bakit pa ako naghahangat pa ng masarap na pagkain? Kasi nakikita ko nga po yung kinakain po sa amin ay puro mahasarap. Sabi ko nga ay, wag niyo na akong alukin. Kasi parang niya pinahihirapan ng aking katawan. Glory to God. Lalo nga po na ako po yung naging speaker doon po sa Chowking. Ang ipinauwi po sa amin, glory to God. Kung napakalalaki na fried chicken. Meron pang siopaw. Sabi nga ni Sister Vilma, nagulat nga ako dahil meron pa raw yung pansit at meron pang para po bang yung pagkain na kumpleto, ang pagkain kumaga sa yung isang set. Sabi ko nga wag mo na akong itabi sa akin, inaalok ba ko ng asawa ko? Sabi ko, wag mo na akong tuksuin. At hindi mo naman ako matutokso. Glory to God. So, ibig sabihin talagang tayo po'y binibigyan ng disiplina. Glory to God. Sabi ko nga yung pong ating pong ginagawa, hindi po lang sa ating pong sarili. Ito po para po sa kabuuan ng ating pong iglesia. Dahil tayo po may mga prayer requests. Meron po tayo na kung saan ay labanan sa ating pong iglesia. Yun po ang dapat po nating gawain. Glory to God. Sabi ko, hindi ko na binibilang ang araw. May bumanggit pa sa akin. Malapit nang matapos ang fasting. Glory to God. Hallelujah. Kami po ay magtatapos sa bundok. Hallelujah. Praise God. At ito po ating pong titingnan po dito na talagang napakahalaga po. Yung kung saan na sa ating pong buhay, lagi po natin nanasain na ang ating pong Panginoon ay magkaroon ng kasiyahan sa ating pong buhay. Sapagkat once na ating pong Panginoon ay nasisiyahan sa ating pong buhay, nagkakaroon po siya ng matinding kagalakan na tayo po'y lumalakad ayon po sa Espiritu at hindi na po tayo ayon po sa gawa po ng laman. Yun po yung sinabi pa sa aklat po ng Romans 8. So dito po ipinakikita ng ating pong Panginoon. At alam po natin na kapag sinabing God's delight, yan po ang ating pong pinakatema sa loob po ng isang taon. Yan po yung ating pong laging panghahawakan sa ating pong buhay. Yung ating pong Panginoon ay masiyahan sa ating pong buhay. So ibig sabihin, ano po yung pinauunawa po doon yung God's delight? Yung deep pleasure ng ating pong Panginoon. Yung napakalalim na kung saan yung katuwaan ng ating pong Panginoon na tayo po ay nakakasunod. Na tayo po ay nakaka-attend ng mga gawain, na tayo po ay nakapag-share ng Word of God, na tayo po ay kung saan ay patuloy na lumalalim sa pananampalataya. Nakakaibig po tayo sa mga taong hindi kaibig-ibig. Dahil sabi nga po ng ating pong, kung saan yung ating pong in-explain noong pong first Sunday, na ipinakikita po rito, yung pong kaligayahan ng ating pong Panginoon kung makita ang ating pong buhay na tayo po'y nagiging katulad ni Kristo. Pulbutin mo nga ang katabi mo, ikaw ba'y nagiging katulad ni Kristo? Hindi makakibo. Glory to God. Hallelujah. Ulitin mo ulit. Ikaw ba'y nagiging katulad na ni Kristo? Hallelujah. Kung tayo pinagiging katulad na ni Kristo, diyan po tuwan-tuwa ang ating pong Panginoon. Yung nakikita po sa atin yung karakter ng ating pong Panginoon. At sabi nga na ating pong Panginoon, it is a great pleasure kung tayo po'y nakapamumuhay na meron po tayong loving kindness. Kung meron po tayo na kung saan nakapamumuhay na kung saan na tayo po'y nagkakaroon ng makatarungang paglingap sa ating pong mga kapatid. Kung tayo po ay nakapamumuhay na kung saan tayo po ay nagiging matuwid sa paningin ng ating Panginoon,
sa paningin ng ating kapatid, sa paningin ng ating kapitbahay, sa paningin ng kung saan yung lahat ng ating pong nakakasalamuha. So ibig sabihin, pinakikita po rito, kaligayahan ng ating pong Panginoon na tayo po ay maging katulad niya. Bakit po? Tayo po yung anak niya. At kinakailangan na makita po sa atin yung larawan na talagang totoo, tayo po ay mga born again. Amen. So ngayon po tayo po ay meron pong bagong pag-aaralan, glory to God, at ating pong tingnan. Doon sa aklat po ng Joshua, sa Joshua chapter 1, ating pong tingnan, glory to God, ayan. Ating pong tingnan, aklat po ng Joshua 1:5, ito po ay hanggang 9. Ang sabi rito, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Glory to God. Hallelujah. Verse 8. 7. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyan araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 9. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yes, O Lord God, Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong mga salita. Lord God, tunay nga po na napakabuti mo sapagkat ito pong taong ito, Panginoon, ng 2026, ang nais mo, Panginoon, kami po'y magtagumpay sa bawat uri ng labanan na amin pong pagdadaanan. Pero meron kang ipinauunawa po sa amin, Panginoon, Lord God, na para po kayo magtagumpay sa bawat labanan, ito ang ipinauunawa mo po, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po bawat salita mo, Panginoon, na mahahayag sa amin pong kalagitnaan. Ito po'y magsilbing kalakasan. Holy Spirit, kayo po ang mag-reveal, kayo po ang mangusap, kayo po magpaunawa, Panginoon. Gamitin mo lang ang aking labi para po ito po ay maihayag, Panginoon, ang katotohanan. Maihayag kung ano ang nais mo, dakilang Ama. Kaya Lord, ako po'y nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. Itaas mo, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang maitaas, Panginoon. Ikaw po ang madakila. Ikaw po ang maluwalhati. Ikubli mo po ako sa likuran. Kaya banal na Espiritu, ikaw po ang aming kinikilala na aming pong comforter. Ikaw po, Panginoon, ang aming great teacher at ikaw ang aming God of revelation. Kaya salamat po, Panginoon, at sa iyo ko po itinitiwala ang sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So dito po ay kinausap po ng ating pong Panginoon, ng ating pong kapatid na walang iba kundi po si Joshua. So kung ating pong titingnan doon po sa aklat po ng Joshua, dito po ipinauunawa at kinausap ng ating pong Panginoon, ito po si Joshua, na sinabi po rito ng ating pong Panginoon, patay na ang aking lingkod na si Moises. Ikaw ang gagamitin para makapasok sa lupang pangako. So kung ating pong titingnan, dito po ay ipinaunawa po ng ating pong Panginoon, dahil ang kanya pong lingkod na si Moises, siya po ay wala na. So ibig sabihin, meron po dito magpapatuloy. Kaya talagang totoo po, sa bawat pamumuno, meron pong successor. At kung ating pong titingnan dito, yung kasaysayan po ni Joshua, na kung saan si Joshua po ay isa pong, sabi nga po, tagasunod, o kung saan yung po bang disciple ni Moises. At dumating po yung time na kung saan ay sinabi na ng Panginoon kay Moises, mamamatay ka na, ikaw yung 120 years old na, at ang papalit na sa iyo, walang iba kundi ang lingkod mo si Joshua. So kung atin po makikita dito po sa mga senaryong ito, maaari sa buhay po ni Joshua na andoro yung kanya po kumarali, siya ay nabigla, bakit siya ang pinili, ay napakarami naman na lahi. Glory to God. So kung atin mo makikita po dito po sa senaryong ito, nung sabihin ng ating pong Panginoon kay Joshua, maaari ito po nagbigay po ng kalakasan kay Joshua. Dahil kung atin pong babasahin, magbuhat po doon po sa verse 1 hanggang verse 4,
na dito po ipinakikita ano po ba yung po mga haharapin, glory to God, ani Joshua. Kung ating pong titingnan ito ngayon ay sinabi niya rito, yung pagkamatay ng kanyang amo na walang iba kundi si Moises, hindi po nakapasok sa promised land si Moises. Kaya doon po sa aklat po ng Deuteronomy 31, doon po ipinakita ng ating pong Panginoon hanggang Deuteronomy 33, Moises, tanawin mo na yung lupang pangako, yung promised land. Hindi mo yung matutuntungan, tanawin mo na lamang. So ibig sabihin, dito po ipinauunawa ng ating pong Panginoon kay Moises na kung hindi mo man natuntungan ang promised land, meron kang successor na walang iba kundi si Joshua. Kaya dito po makikita po natin na bakit si Joshua ang namuno. Dahil si Joshua, siya po ay isa pong good follower. Amen? Kaya kung ating pong titingnan, doon po sa bawat namumuno, kinakailangan meron pong isang magiging tagasunod o may mga susunod pa sa kanyang mga ginagawa. So nakita marahil dito ng ating pong Panginoon at totoo na sa Panginoon naman walang malilihim, lahat ay lantad. Kaya dito po ipinaunawa po ng ating pong Panginoon, Joshua, ikaw ang papasok sa promised land. Marami ka na kung saan igagapiin. Marami ka na kung saan ay pagtatagumpayan. At dito natin makikita kung paano binigyan ng instruction ng ating pong Panginoon. At dito pinatunayan na totoo nga na sinabi ng ating pong Panginoon dito pa lamang sa verse 5, na ito'y pangako ng ating pong Panginoon kay Joshua, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So ibig sabihin, ito pong salitang ito po nagbigay ng lakas ng loob kay Joshua. Ito po yung nagbigay sa kanya ng encouragement na kung saan naandoroon yung kung saan kanyang lakas ng loob upang ang promised land ay mapasok. Dahil dito po sa ating pong tatalakayin, ang ating pong tatalakayin dito, yung pagsakop sa lupain. Sabi nga po rito, sakupin ang lupain. So kapag sinabi pong sakupin ang lupain, kinakailangan meron po tayong mga taktika. At dito po ay kung saan ay iba't ibang taktika ang ginamit po dito ni Joshua. So kaya dito po sa verse 5, ipinakikita po agad dito na kapag naunawaan po natin, nakasama natin ang ating Diyos, kapag naunawaan natin na hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon, anumang pagsubok ang ating pong pagdadaanan, magiging malakas tayo. Magiging matatag tayo. Bakit? Dahil alam natin na ang ating kasakasama ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos na buhay. Yung ating Diyos na makapangyarihan. Yung ating Diyos na magbibigay sa atin ng talento. Yung ating Diyos na magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpay natin ang bawat labanan. At ito po yung pinaunawa po ng ating pong Panginoon. Hindi po nagreklamo si Joshua. Hindi po nakarinig ng kung ano man na kung saan sasabihin niya, ay Panginoon, ay napakarami itong taong to, napakatitigas ang ulo nito. Kaya nga hindi nakapasok sa promised land na dapat kung ano sabi nga ayon po doon po sa sa mga scholar, dapat po mapapasok po yung pong promised land sa loob po lamang ng 2 linggo. Pero umabot ng 40 days, 40 years ang mga Israelita at sila'y nagpaikot-ikot lang. So ano po pinauunawa dito? Kaya hindi po napasok ang promised land sa pamumuno ni Moises sa sobrang titigas ng ulo ng mga Israelita. Naandun agad yung kung saan yung pagreklamo. Kaya totoo po na kapag ang isang tao po'y mareklamo, ang daming sinasabi, glory to God, ang iyong journey tatagal. Yung promised land mo sa halip na 5 taon lamang, baka umabot ng 40 taon o matanda ka na, hindi mo pa nararanasan yung promised land. Bakit po? Kaya dito po yung ipinauunawa na kung paano po yung pong ating pong ninuno na kung sa'y sobrang marireklamo, inilabas na nga doon sa bansang Ehipto. Alipin na alipin sila doon. Sila nananalangin na kung paano sila iaalis sa lugar na yon. Pero nung dumating, ang tagapagligtas na walang iba kundi si Moises, napakarireklamo. Ang titigas ng ulo. Pinalaya na doon sa Ehipto,
Kaya ang tawag po doon po sa Ehipto, ito po ay, ito po yung pong slavery. Ibig sabihin, ito po yung pong, yung pong lugar ng captive. Ito po yung lugar ng kung saan ay naalipin ang mga Israelita. Bakit po sinabi na ito pong lugar na ito ay slavery place? Kasi nakalaya na ang mga Israelita na iisip pa yung lugar ng Ehipto. Kaya dito natin makikita na ang puso po ni Moises sobra pong lungkot na lungkot. Dahil sa nakikita yung kung saan na binigyan na ng instruction, glory to God, hindi pa rin sinusunod ng kanyang bayan. Kaya nangyari po dito, noon po na kung saan si Moises po ay nakikipaglaban. Ito po sila Joshua at ang mga Israelita. Ginawa po ni Moses na siya po'y manalangin. Maghapon pong nanalangin po si Moses. At doon niya nakita na kapag nakataas ang kanyang kamay, nagtatagumpay ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa ang kanya pong kamay, natatalo ang mga Israelita. Ano pong pinauunawa dito? Kinakailangan, lagi natin bibigyan ng kasiyahan yung kung saan yung ating pong mga intercessor. Bibigyan po natin ng kasiyahan yung mga taong ginagamit ng Panginoon para po tayo makalaya. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, dahil meron po na ginamit para po ito po si Moises ay makatagal sa loob ng maghapon ng pananalangin hanggat hindi nagtatagumpay ang mga Israelita, hindi po ibinababa ang kanya pong kamay. So kung ating pong titingnan dito, ginamit po ng ating pong Panginoon si Aaron at si Hur na kanya pong anak, kung saan kanya pong kasakasama para lamang ladyan ng tungkod ang kanya pong kamay upang magtagumpay ang bansang Israelita o ang bayan ng Israelita, ang lahi ng mga Israel. So kaya makikita po natin dito, para po tayo magtagumpay sa bawat labanan, lagi po tayong merong unity. Lagi po na kung sa'yo may pagkakaisa. Kaya dito po ipinakikita, bilang tayo po ay magkakasama sa iglesia, bilang tayo po ay meron po tayo mga minimiti sa ating pong buhay, maging sa loob ng pamilya, sa loob ng kumpanya, sa loob po ng church, kinakailangan napakahalaga po yung unity and cooperation. At dito po natin makikita yung strategy na ginawa po dito ni Moises para po lamang magtagumpay ang mga Israelita. Si Hur at si Aaron, kumuha po siya ng bato para yung pong kanyang kamay ay hindi po maibaba. So ibig sabihin, meron po na kung saan ay mga strategy na dapat maunawaan para lamang ang Diyos ay makakilos at makatugon sa ating pong mga lingkod. Glory to God. At hindi po lamang yan. So kung atin po makikita, kaya nga kung babasahin po natin yung aklat po sa Exodus chapter 17, 8 to 15. Dito po ipinakikita na kaya tinawag po ang lugar na yon na kung saan, dito po na kung saan ay tinawag na ang Diyos ang ating watawat. Ang Diyos ang nagtatagumpay sa atin. Kaya fast forward po, dahil ito na nga po ang nangyari po na kung saan ang dami po ng mga ipinagawa ang ating pong Panginoon dito po kay Moises na kung saan naramdaman ni Moises yung pong katigasan ng ulo. Kaya nung utusan siya, para magkaroon ng dali ang tubig, hinampas yung bato. At dito maaring nabugnot na si Moises. So kaya hindi po siya nakapasok po sa promised land. Dahil maaring dumating sa kanya, yun siya ay nabubugnot at nakikita na po ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong titingnan, dito po, nung ginamit na, ito po si Joshua, para po magkaroon ng kung saan na lakas ng loob, ito po si Joshua, ipinaunawa po agad ng ating pong Panginoon. Walang sino mang makakagapi sa kanya. Bakit po? Sapagkat yung pong mga tagasunod ni Joshua, ito na po yung bagong henerasyon. Na wala na po, namatay na sa ilang yung pong matitigas ang ulo. Glory to God. Kaya yung pong lahat na tagasunod, dito po si Joshua, sila na po yung kung saan na ipinagbuntis doon po sa ilang. Hindi na po sila yung matitigas ang ulo. Kaya dito po ipinaunawa ng ating pong Panginoon, sa pamumuno mo, Joshua, wala nang kung saan tatalo sa'yo. Na kung paano ko sinamahan si Moises, gayon din kita sasamahan. Kung paano ko pinapagtagumpay si Moises, gayon din kita sasamahan. So ibig sabihin, ipinulawa dito, kung alam po natin na ang Diyos ang ating pong kasama, magiging malakas ka. Kung alam ng mga kasamahan
ni Joshua, ang mga alam ng kanyang kasamahan, na kasama nila ang Diyos, susunod. Kaya dito po sinabi ng mga Israelita, saan ka man pumunta, susunod kami. Glory to God. Ano man ang iutos mo, susunod kami. Glory to God. Ano po sabi po sa verse 6? Ating puntin yan. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory to God. Bago po doon po sa verse 6, sa ating puntin yan, yung sinabi po rito, sa Deuteronomy 7:24. Deuteronomy 7:24, ayan. Ipapabihag niya sa iyo ang kanilang mga hari. Ibabaw niyo sila sa limot. Isa man sa kanila'y walang makatatalo sa inyo hanggang sa malipol ninyo sila. So dito po ipinaunawa nung sabihin ng ating pong Panginoon, walang makapagtatagumpay sa inyo. At dito pinatunayan doon pa lamang sa Book of Deuteronomy, narinig na ito. Narinig na ito ni Joshua na sinabi ng Panginoon. Glory to God, na sinabi ito, yung mga hari ng kung saan yung mga Cananeo, glory to God, yung mga hari ng Gergeseo, Habeseo, na kung saan yung mga hari noon, ipaghagapi, glory to God, para lamang makapasok sila, sapagkat papasukin nila itong lupang pangako. At dito natin makikita na sabi yung lahat ng mga haring iyon, ibabaon sa limot. Ibig sabihin, hindi na kung saan babanggitin pa ng babanggitin ang mga hari ng 7 lahing ito. Glory to God. Kaya makikita po natin, dito pinatunayan ng ating pong Panginoon, pinangakuan si Joshua na ito ang mararanasan ng lahat ng mga hari ng sasakupin nyo. At ang sabi po sa aklat po ng Joshua 3:7, glory to God, hallelujah. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. So pinagtibay, glory to God, inulit-uli ng ating pong Panginoon na kung paano sasamahan ng ating pong Panginoon si Joshua sa kanyang pamumuno. At ano yung pinauunawa dito? Glory to God, padadakilain. Ibig sabihin, kapag sinabing padadakilain, itatanyag, ipakikilala na itong Joshua ito ay nilaki pa ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At ang sabi ito, sa paningin ng buong Israel, padadakilain siya. Bakit po? Para po yung lahi ng Israel, anuman ang sabihin, ito po si Joshua, sila po ay susunod. Sapagkat dito po sasakupin po nila. Kaya nga ito nga po pinamagatang yung pagsakop sa lupain. Conquer the land. Meron po silang sasakupin dito. Kaya kinakailangan kung ano ang instruction na ibigay ni Joshua sa kanyang mga tauhan, dapat susunod sila. Nilalaki pa ng mga pangako para yung mga tao na kung sa'y dadalhin ni Joshua sa promised land, hindi sila maging matigas ang ulo. At sila'y susunod na kung saan na merong kababaang loob. Glory to God. Kaya ano po sabi sa aklat po ng Deuteronomy 31 verse 8? Hallelujah. Si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen. Napakasarap na pangako. Kaya kung atin pong nanamnamin yung mga salitang ito ng ating pong Panginoon, iligay mo yung sa sarili mo. Kung ito ang narinig mong pangako ng ating pong Panginoon, manlulupay pa kaya sa mga problema? Kung ito yung marinig mo na salita ng ating pong Panginoon, ano po sabi dito? Glory to God, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Kapag ang ating Panginoon ang mangunguna sa atin, gaano man katindi ang labanan, gaano man tong gulayat na ito, kapag ang ating Panginoon ang nanguna sa atin, hindi tayo panlulupay pa yan. Kaya ito po yung pinapaunawa ng ating pong Panginoon. Sasamahan ka niya. Kapag ito po yung ating pong nanamnam at ito po yung ating pong nalimi-limi, glory to God. Napakasarap na ating pong alalahanin. Pwede na kung saan lagi natin itong bulay-bulayin. Lagi natin itong bibigkasin. Kung ano man yung kung saan yung ating pong kinakaharap ng mga problema. Ito man ay kasakitan, ito may problema sa pamilya, ito may problema sa asawa, ito man ay kakapusan. Ano mang itong ating pinagdadaanan, kapag naunawaan mo, nasasamahan tayo ng ating Diyos.
Kung atin po itong mananamnam na kung saan ang Diyos ang mauuna sa atin, sasamahan tayo ng ating Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, huwag kang matakot o panlupaypayan man. Bakit? Meron tayo na kung saan ay bundok na tinatawid. Meron tayo na kung saan ay lupang pangako na ating pong inaasahan. Kaya dito po yung pinauunawa ng ating pong Panginoon. Kung ito ang maririnig mong pangako ng ating pong Panginoon, kanino ka kakapit? Sa tao? Sa politika? Sa kapitbahay na maraming pera? Sa kumare na kung saan ay marami kang kung saan ay mahihiram? Pero ang pinauunawa dito ng ating pong Panginoon, gaano mang kalaki ang iyong pangangailangan. Kapag narinig mo ang pangako ng Panginoon, sasamahan kita. Ako'y sa iyo. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot o manlupaypay man. Amen. Kaya dito po pinakikita po ng ating pong Panginoon. Huwag kang panghihinaan ng loob. Amen. Sapagkat kapag nauna po sa atin, ang panghihina ng loob, papasok sa atin ay takot. Kaya kapag tayo po nagkaroon po ng takot, maliit na problema lalaki. Pero kapag tayo po ay nagpapakatapang at ating pinangahawakan ng pangako ng ating pong Panginoon, gaano mang kalaki ang problema, sa Diyos walang mahirap. Sa Diyos walang imposible, sapagkat ang Diyos ang ating pong kasama. Amen? Ano po sabi niya sa aklat po ng Joshua 1:6, glory to God. Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Glory to God. Sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. So ibig sabihin, may pangako na naman. Glory to God. Kaya kapag naririnig natin yung pangako ng ating pong Panginoon, dahil ang ating pong Panginoon nangako sa ating pong ninuno na si Amang Abraham, na ang pangako ng ating pong Panginoon sa ating pong Amang Abraham, pagpapalain ko ang iyong lahi, gagawin kong dakil at pinagpala, walang kung saan ay gagawa sa kanilang masama. Ang sino man sa kanila ay susumpain ko. At ang sino man magpapala sa kanila ay pagpapalain ko. Yan ang ipinangako ng ating Panginoon. Pararamihin ko ang aking lahi. Yung lahi magmumula sa iyo, Abraham. So kung ating pong aalalahanin, yung pangakong ibinigay kay Abraham, ito po yung pong ipinapaalala ng ating Panginoon kay Joshua. Ito'y aking ipinangako sa iyong lahi. Sa iyong mga ninuno, glory to God. So ibig sabihin, kapag ito'y ipinangako ng ating pong Panginoon, sigurado, 100% ito ay tutuparin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, kapag siya po'y nangako, 100% siya, kaya wag po tayo mag-aalinlangan. Glory to God. At ito po yung pong ipinaunawa po dito ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 31, verse 23? Itinalaga ni Yahweh si Joshua na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Hindi kita pababayaan. Inulit na naman. Kaya kapag ang salita ng Panginoon ay inulit, pinatatatag niya ito. Pinagtitibay niya ito. Glory to God. So nangako ang ating pong Panginoon. Na dito po sinabi, laksan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka. Glory to God. Sapagkat yung ipinangako ko sa iyong mga ninuno, ipagkakaloob ko ito sa inyo. Amen. Yung lupang pangako na kung saan na lagi po nating aalalahanin. Yung po lupang pangako na tinatawag ng promised land, ito po yung punong-puno ng milk and honey. Kapag sinabi pong milk and honey, ibig sabihin, ito po ay masustansya, ito po ay nagpapalakas, ito po ay nagpapalusog. Kaya doon po sa lugar ng Kanaan, yan po ang marami dyan. Glory to God. At ito po yung mapapatunayan natin sa pamamagitan ng report na kung saan noong mga spy na ipinadala po ni Joshua. Malalaking bungkos na mga ubas ang nakita po nila noon. Kaya doon po ay marami nagmimiti. At ito po ipinangako, kaya kinakailangan tayo po ay magpapakatatag. Tayo po ay magpapakalakas para po yung pamana sa atin po ng ating pong Panginoon, ito po yung ating pong makamit. Glory to God. Hallelujah. Next po, glory to God. Verse 7. Hallelujah. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.
Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. So ibig sabihin kung may inuutos tayo, meron po tayo na kung saan yung mga batas na sinusundan, huwag kayong susuway. Huwag niyong susuwayin ang utos ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag sinuway po natin ang utos ng ating pong Panginoon, maaantala ang ating pong pagkapala. Kaya dito po ipinaunawa po ng ating pong Panginoon kay Joshua, huwag mong susuwayin ano man ang inyutos. Doon po sa inilagay na kautusan, doon po sa aklat po ng Exodus, glory to God. O doon po sa aklat po ng Exodus ang ilagay po doon, yung po 10 commandments. At doon po naman sa aklat po ng Deuteronomy chapter 31. Glory to God. Ito po naman yung sinasabi ng mga utos ni Moses. Kaya kung atin po makikita, huwag natin susuwayin ang utos ng ating pong Panginoon at magtatagumpay po tayo. Sapagkat ang nais lagi ng ating pong Panginoon, tayo po ay magtagumpay sa lahat ng ating po na kung saan takbuhin sa ating pong buhay. Glory to God. Ano po sabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 5:32? Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. So, ibig sabihin, kapag meron pong iniutos po sa ating pong Panginoon, huwag kayong susuway. Huwag lilihis. Glory to God. At yun din ang sinabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 28, verse 14. Na dito po ipinakikita kapag sinabi pong huwag lilihis, diretso lang ang lakad. Glory to God. Hallelujah. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh na sasamba o maglilingkod man sa mga Diyos-Diyusan. So, ibig sabihin, wala po tayong magiging Diyos. Wala tayong dapat sino man sinasamba. Wala tayong kung sino-sino na tinatawagan. Ang dapat lagi natin pagtitiwalaan, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Yung ating pong Panginoon na kung sa'y tumawag at pumili po sa atin. Yung ating pong Panginoon na nagbigay ng buhay. Yung pong ating pong Panginoon na matay sa krus ng Kalbaryo. Yan po lamang ang ating pong paniniwalaan. Wala na pong iba. Sapagkat siya ang ibinigay ng Ama para po sa atin na mag-guide sa tamang landas ng ating pong buhay. Kaya napakahalaga po na kung saan yung ipinauunawa po rito. Doon po sa verse 8, glory to God. Hallelujah. Verse 8 po ng Joshua. Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng ipinag-uutos dito. So napakalaga po. Lagi po itong kung saan nababanggit. Lagi po ito na kung saan ay ipinapaalala yung kanyang mga salita. Yung kanyang mga aral. Yung Biblia na kung saan ating pong kasakasama 24/7. Na dito po ipinauunawa dahil kung hindi po tayo nagbabasa po ng Biblia, kapatid, kapag may dumating sa ating kaunting problema, babaksak tayo. Kapag may dumating po sa atin na kung saan yung po mga false teaching, madadala po tayo. Pero kung tayo po ay patuloy na nagsasaliksik ng kanyang mga salita, matutupad nating lahat kung ano ang iniuutos ng ating pong Panginoon. At mararanasan po natin, magtatagumpay po tayo sa bawat labanan na ating pong tatakbuhin. Amen? Kaya kinakailangan na lagi po nating aalalahanin ang kanya pong mga salita. Ano po sabi po sa aklat po ng Deuteronomy 29 verse 9? Hallelujah. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawain. So dito po pinauunawa yung lahat ng sinabi po ni Joshua. Yung kasunduan po nila, huwag na huwag po nating susuwayin to. Yung sinabi sa kanya na kung saan nasabi ng ating pong Panginoon, kinakailangan isa man sa inyo, walang susuway para mapasok natin ang promised land. Amen. Kaya napakahalaga po na ano po sabi niya sa aklat po ng Awit 1 and 3. Glory to God. Hallelujah. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa mahasama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So ano po pinauunawa? Magiging mapalad po tayo kung tayo po hindi mahilig makisama sa mga tao na kung saan ang isip ay taliwas sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sa mga kabarkada, sa mga kabataan, glory to God, iiwasan natin yung mga tao na kung saan alam natin na gumagawa ng masama.
Sapagkat alam po natin kung sino yung gumagawa ng masama. Sila po yung kalaban ng ating pong Panginoon. Sa kaya ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y lagi po tayo na kung saan lumalayo sa kasamaan. At ang ating Diyos ay natutuwa. Saan po? Sinabi po sa verse 2. Glory to God. Ano po sabi po ng ating pong Panginoon? Sa halip, kasiyahan niyan sumunod sa kautusan ni Yahweh. Ibig sabihin, tuwan-tuwa ang ating pong Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa ating pong Panginoon. Tuwan-tuwa ngayon ang ating pong Panginoon sapagkat kayo sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon na huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon ng mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Minsan marami ito po yung ating nararamdaman. Kapag tayo po hindi nakakapunta sa mga gawain, kapag tayo po nagkukulang sa mga fellowship, nalulungkot ka. Bakit? Kasi alam mo, tayo nakakalabag sa utos ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po'y nakakasunod sa utos ng ating pong Panginoon, meron tayong kakaiba na nararamdaman. Meron tayong kagalakan. Bakit? Kapag ang ating Diyos ay nasiyahan sa ating pong ginagawa, tayo din makararanas ng kasiyahan. Kaya dito po'y pinauunawa po ng ating pong Panginoon. Kasiyahan ng ating pong Panginoon na tayo po ay lumalayo sa gawa ng masama. Kasiyahan ng ating pong Panginoon na tayo po'y nagdidili-dili o nagbabasa ng Kanya pong mga salita. Saan po raw po tayo makakatulad? Ano po sabi po sa verse 3? Katulad din ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Imagine nyo ngayon kung ano ba yung mga puno na nasa tabi ng batisan. Imagine nyo kung ano po yung klase, ano po yung kanilang mga dahon, ano ba yung kanilang bunga, ano ba yung kanilang puno. Glory to God. Ano yung kanilang mga sanga? Kung i-imagine natin, bakit po din po inilin tulad ng ating pong Panginoon? Yung mga nagbubulay-bulay, lumalayo sa kasalanan, glory to God. Yung kung sa hindi po mahilig makaimpukan doon sa mga mapagawa ng masama. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, laging sariwa ang dahon at namumuha sa takdang panahon. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano kaya yung ating pong bunga? Glory to God. Ano kaya yung pong nangyayari po sa atin ngayon? Ano kaya yung ating pong nararamdaman? Na ito'y ating pong binabasa. Kaya kapag tayo po'y nagbubulay-bulay ng salita po ng ating pong Panginoon, glory to God. At hindi natin ito kinakalimutan. Tayo po'y magiging katulad ng isang punong kahoy na nabubuhay sa tabi ng batisan, sa tabi ng ilog. Amen. At ang kalapong dahon nananatiling sariwa, nananatiling berde, at sila'y namumunga sa takdang panahon. Glory to God. Kaya dito po ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng konti na kung saan ay pagkisiyasat sa ating pong buhay. Tayo kayo namumunga, yung ating buhay espiritual, glory to God. Yung kayang ating bungay nananatili, nakikita kaya ng ating pong Panginoon yung bunga ng banal na espiritu. Nananatili kaya sa atin yung kabaitan, yung pag-ibig, yung pagiging matiisin, yung long suffering. Nasa atin kaya ang kapayapaan? Nasa atin kaya ang kagalakan? Nakikita ba sa atin yung kung sa'y kabaitan? Na miski ikaw ipinagsasabihan ng hindi maganda, pero naandun pa rin ang iyong pangunawa? Kung ikaw ay patuloy na nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay umiiwas sa mga mahasama, ito ang mararanasan mo. Amen? Tayo po ay magiging masigla. Hindi konti lamang sumama ang panahon, may sipong ka na. Konti lamang sumama ang panahon, may ubo ka na. Hindi ka na makakasamba. Bakit? Tayo po'y lupaypay. Tayo po'y mahina. Pero kung tayo po'y nagpapatuloy sa mga kautusan ng ating Panginoon, sinusunod natin lagi na isa katuparan ito. Mararanasan natin, glory to God, na anuman ang kanyang gawain, siya'y magtatagumpay. Amen. Kaya kapag tayo po ay nakikipaglaban sa mundong ito at nilalaban natin ang gawa ng dyablo, tayo po ay magtatagumpay. Amen. Sapagat ang nais ng ating pong Panginoon, maranasan natin ang pinagpalang buhay. Maranasan natin yung katagumpayan sa bawat labanan ng ating pong buhay. At ito'y mararanasan natin
kung patuloy na tayo ay magbubulay-bulay ng kanya pong salita. Napakaganda ang pangako, anuman ang kanyang gawain, siya'y magtatagumpay. Amen? Kung ikay may negosyo, at ito po idinudulog mo sa Panginoon, sinusunod mo yung Kawikaan 3, 5, and 6. Magtiwala tayo ng buong puso't lubusan. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Isanggunin natin ang lahat ng ating balak at sisiguraduhin natin na tayo magtatagumpay. So, ibig sabihin, sinusunod natin yung salita ng ating pong Panginoon. Ang lagi po natin maging gabay sa ating pong buhay, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Ang lagi natin bulay-bulayin, kung ikaw ay may karamdaman, lagi mong bulay-bulayin yung mga pangako ng ating pong Panginoon tungkol sa may kasakitan. Glory to God. Alalahanin natin yung sinabi sa aklat po ng awit 103. Glory to God. Na sabi niya sa verse 3, ang ating Panginoon pinatawad lahat ang ating kasalanan, pinagaling ang lahat ng karamdaman. Kaya kung ito'y aalalahanin mo, gagaling tayo sa ating karamdaman. Amen. At ang pangako niya sa aklat po ng Isaiah 53 verse 5, by His stripe we are healed. Tayo pinagaling ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo at latay. At sinabi niya sa aklat po ng 1 Peter 2:24, na siya dinala ng lahat ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo ay mamatay na sa ating kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at latay, lahat ng karamdaman, pinagaling na niya. Sinabi rin sa aklat po ng Matthew 8 verse 17, glory to God. Dinala ng lahat ang ating kahinaan, pinagaling ang lahat ng karamdaman. Maaari kaya po tayo nagkaroon po ng karamdaman, gamit ito ng ating pong Panginoon para po tayo ay makaranas ng kagalingan. Amen. Ginamit ang karamdaman para po tayo ay mapatunayan natin ang ating Panginoon siya yung ating great healer. At tayo po ay magiging malaking testimony sa mga dadaan sa iba't ibang uri po ng pagsubok. Laban lang laban. Hanggat tayo po'y buhay, may pag-asa tayo. Hanggat tayo po'y buhay, makakalas po tayo ng mga himala. Sapagkat tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon upang iparanas na po sa atin yung kanyang walang hanggang kagilagilas na kaluwalhatian. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sapagkat totoo po ang sinabi sa aklat po ng Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen. Kaya kapag nakarinig po tayo ng salita ng Panginoon, mabisa iyan. Buhay iyan. Alam niya yung laman ng ating puso. Alam niya kung anong ating pinagdadaanan. Amen. Dahil hindi na sinabi niya sa aklat po, glory to God, ng last po, verse 9. Hallelujah. Verse 9. Hallelujah. Tandaan mo ang biling ko. Magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalaan ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ang kasama mo saan ka man magpunta. Ang ipinangako naman dito, pag-asa. Huwag tayong matatakot ni mawawala ng pag-asa. Kaya kapag tayo po ay kung saan nagkaroon ng pag-asa, glory to God, ang pag-asang ito'y magbibigay sa atin ng kasiyahan. Sapagkat ito pinangako sa aklat po ng Romans 5:5, ang pag-asa ay hindi bumibigo. Amen. Bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinuhos sa atin ng Espiritu Santo. Glory to God. Yung Espiritu Santo na nasa sa atin. Kaya kapag tayo po ay nagkakaroon ng tapang, nagkakaroon po tayo ng kung saan kalakasan, ibig sabihin may pag-asa ka. Hindi ka natatakot. Kaya anumang labanan, nagtatagumpay ka. Bakit? Ang pag-asa may walang iba kundi ang ating Panginoon na tumawag at pumili sa atin. Amen. Hallelujah. At napakaganda po yung pangako ng ating pong Panginoon. Kasama mo ako saan ka man magpunta. Amen. Kaya saan ka man pumunta, glory to God. Ikaw may lalakarin, pupunta ka man sa ibang bansa, ano man ang iyong ginagawa, ikaw man ay kung saan ay merong mga binabalak po sa iyo, kapag alam mo na kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Amen. So ngayon makikita po natin dito. Kaya po ito po yung pinagpauna, meron po ang lahi po ng mga Israelita, meron 2 lugar na sasakupin. Ano yung una? Ito po yung Ilog Jordan. Amen. So, ipinauna na nitong si Joshua kung ano po yung dapat pong gawain lahat ng kanya po na kung saan ay mga kinakasakupan.
So dito po ipinaunawa, ang sabi po rito, una po natin na kung saan ay sasakupin. Ang sabi ni Joshua, walang iba kundi ang Ilog Jordan. So ano po una po dito na kung saan ay sinabi po ni Joshua sa verse 3, sa chapter 3, verse 5 ng Joshua. Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin nyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. So dahil may papasukin, kung saan may pagtatagumpayan o may tatawiran na kung sa'y walang iba kundi ang Ilog Jordan, kinakailangang maging malinis. Yung lahat na kung saan kanya pong mga kasama at inutusan niya, ang sabi niya, pumili kayo ng kung saan mga aawit, pumili kayo ng kung saan yung mga saserdote, pumili kayo ng kung saan ay magdadala ng kabanantipan. So ibig sabihin sa lahi po ng mga Israelita, nag-utos si Joshua na kung saan yung merong magpapasan ng kabanantipan, ito po'y sumisimbolo ng presensya ng ating pong Panginoon. At yung kung saan yung pong mga awit, sila po yung mga worship leader. Amen. Bago pasukin po yung kung saan, o bago puntahan, bago po makatawid doon po sa Ilog Jordan, kinakailangan kumpleto ang instruction. Kaya kinakailangan na dito una muna magpakabanal, maglinis, glory to God. At ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 14:15, glory to God, na dito po ipinaunawa na kinakailangan tayo po, bilang tayo po tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, glory to God, baguhin na natin yung takbo ng ating isip. Ano sabi? Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkakaunawa. So ibig sabihin, kung tayo po meron po tayo na kung sa'y hinahangad, meron po tayong pinaplano, gusto natin magtagumpay, kinakailangan umalis na po tayo, alisin na po natin yung ating dating mga pag-iisip. Yung dati natin na kung saan yung mga ugali, baguhin na po natin yan. Kung meron po tayong minimithi, gusto natin na kung saan ay makabili po tayo ng lupa, gusto natin na kung saan ay mapagtagumpayan yung pong ating pong lahi, glory to God. Para po tayo ay makapagtagumpay sa lahat ng yan, kinakailangan tayo magpalinis sa ating pong Panginoon. Amen? Alisin na natin yung mga masama nating pagnanasa ng ating pong laman. Kundi ang ating pong ipalit dito, yung pagnanasa ng ating espiritu. Kapag ang ating pong espiritu ay may pagnanasa, kakampi tayo ng ating pong Panginoon. Pero kapag mahasamang gawa, ang ating pong gagawain, kakampi natin ay dyablo. Paano ka magtatagumpay? Kaya kinakailangan, iwasan na natin yung mga masamang pagnanasa ng ating pong mga laman. Glory to God. Sabi nga po rito, ito po yung dati po nating buhay. Kaya pagdating po sa verse 15, ano pong pinaunawa po dito? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo'y banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So kung tayo po'y magpapakabanal sa lahat ng ating pong ginagawa, hindi po tayo mahihirapan para po natin mapagtagumpayan yung ating po na kung sa'y minimiti. Lagi po natin iisipin, meron pong Ilog Jordan. Bago po makapasok sa Promised Land, dadaan muna sa Ilog Jordan. Kaya para po magtagumpay, ano po sabi niya dito po sa Joshua 3:6-7. Glory to God. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita. Buhatin nga ninyo ang kabanantipan at mauna kayo sa mga taong bayan at ang inyong mga ginagawa. At iyon nga ang ginagawa nila. So ibig sabihin, yung sinabi mga Levita, sila po yung mga tinatawag po naman kung saan sila po yung mga taong simbahan. Sila po yung magdadala ng kabanantipan. Kapag narinig po natin ang kabanantipan, naririto po yung kautusan ng ating pong Panginoon. Naandun po sa kabanantipan. Kaya kapag daladala po yung kabanantipan, naandun po yung presensya ng ating pong Panginoon. At kapag daladala po ang kabanantipan, ibig sabihin, kasakasama ang Panginoon. Amen. Kaya dito po ipinaunawa niya na kung saan yung kabanantipan, ito ipinabuhat sa mga Levita. Bago po na kung saan ay makatawid po, kinakailangan sila po ang mauna. Glory to God. At mauna kayo sa mga taong bayan at yun nga ang ginawa nila. So ibig sabihin, sinunod ang utos po ni Joshua. Yung mga Levita, pasampasan ang kabanantipan. Glory to God. Next po, glory to God. Hallelujah. Ano po sabi dito po sa aklat po ng 14-17? Yan po.
Sinabi ni Yahweh, sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Ayan na po, tatawid na po sila sa ilog. Sinunod na po yung instruction. Kaya sabi doon, malaki ang tubig ng Hordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog ng Hordan, ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, glory to God, verse 16, tumigil ang pag-agos ng tubig. Amen. So ano po ipinakikita rito? Bakit po tumigil ang pag-agos ng tubig? Dahil yung pong mga papasok o yung mauna po doon, sila po yung nilinis ng ating Panginoon. Sila po yung kung saan nagpupuri, sila po yung nananalangin. Sila po yung may dala ng kung saan ay kaba ng tipan. Kaya sabi po rito, glory to God. Hallelujah. At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Saretan. Samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tawiran. So kung makikita po natin dito, biro mong himala ng ating pong Panginoon ang ginawa. Pagtuntun lamang ng kung saan noong pong mga Levita na may dala ng kaba ng tipan, ano nangyari? Tumigil ang agos ng tubig. Glory to God. Na dito po ipinakikita na talagang kapag ang mga kasamahan, ang mga Israelita, ang mga tao ng Diyos ay marunong sumunod sa instruction, kayang-kaya na patigilin ang agos ng tubig. Amen. At ano po nangyari po ito? Ating pong ulitin po yung verse 17. Glory to God. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaba ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambahayan ng Israel. Ano po nangyari? Tumigil ang agos ng tubig. Sino kaya makapagpapatigil ng agos ng tubig? Ang Diyos. Amen. Bakit po? Bakit po makakatigil? Kasi ipinangako ng ating Panginoon, kasama niyo ako. Kaya kapag kasama natin ang ating Panginoon, gaano man kalaki ang baha, kayang patigilin ng ating pong Panginoon. Kaya kapag kasama natin ang ating Panginoon, gaano man kalaki ang problema, magkakaroon ng solusyon dahil kasama natin ang ating pong Panginoon. Kaya nakikita po natin dito, nakatawid ang mga Israelita. Amen? At dahil yun ay malapit sa Jericho, ngayon ang kanilang pagguguhuin, walang iba kundi ang pader ng Jericho. Amen? Una, Ilog Hordan. Natawid nila ang Ilog Hordan. Amen? At doon po sa gitna, natuyo. At ngayon po naman, ang ating pong papasukin naman dito, glory to God, walang iba kundi yung pong wall of Jericho. Amen? Dahil ito po yung pong ating po na kung saan ay sa mga Israelita, ito po yung paraan para po mapuntahan po nila. Amen? Mapuntahan po nila yung kung saan na promised land. Dapat yung pong wall of Jericho, ito po ay mapabaksak. Ating punti niyan, glory to God. Meron pong instruction dito. Ito pong si Joshua. Ating punti niyan sa aklat po ng Joshua 6:4-5. Nakita na po natin, nakatawid po sila doon sa Ilog Jordan. Ngayon naman po, paunahin mo ang kaba ng tipan, ang 7 paring may dala ng mga trompeta na yari sa sungay, sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. So dito ipinakikita, meron naman panibagong instruction. Kasama na naman yung kung saan yung mga pari, yung mga Levita, na may dala ng kaba ng tipan, pero merong uuna na may trumpeta. So yung pong trumpeta, sila po yung pong sisigaw. Sila po yung kung saan ay maghuhudyat. Glory to God. At alam natin, pag sinabing trumpeta, ito po yung shofar na kung saan ay ginagamit ng mga Israelita. Na kapag ito po ay kung saan, ito po ay pinatunog, ibig sabihin may magaganap na katagumpayan. Amen? Ano po ang pinaunawa dito? Ang sabi dito, pagkarinig nyo ng isang malakas na mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babaksak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makapapasok doon. So, ibig sabihin, merong instruction. Dahil dito po, pinauunawa po dito, kinakailangan tayo po nakikinig sa instruction ng ating pong tagapanguna. So, dito po, ang una pong instruction dito, 6 na araw nalilibot. 6 na araw nalilibot doon po sa lugar ng Jericho.
wala pong magsasalita. Wala pong iimik. At pagkatapos, sila po'y uuwi na sa kampo. At pagdating sa ikapitong araw, 7 beses na iikot. 7 beses na iikot to. At doon, pagdating po sa 7 beses na kanilang pong pag-ikot, dito po sisigaw ng katagumpayan. Amen? Ano pong itinuro po dito? Pagdating po doon po sa verse 15 and 16. Glory to God. Ang sabi to, nang ikapitong araw, bumangon sila na magbubukang liwayway at lumibot ng 7 beses. Sa lungsod noon lamang nila ito, nilibot ng 7 beses. Glory to God. Hallelujah. Pagdating sa verse 16, sa ikapitong libot, hinipa ng mga pare ang mga trumpeta at iniutos ni Joshua sa mga tao, simigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. So ibig sabihin sa ikapitong araw, magpuri na kayo sa ating Panginoon. Isigaw niyo kung sino si Yahweh. Si Yahweh ang aking katagumpayan. Si Yahweh ang aming tagapagligtas. Si Yahweh ang aming kasama. Kami magtatagumpay sapagkat kasama namin si Yahweh. Amen. At doon sa kanila po na kung saan na pagsigaw sa kabutihan ng ating pong Panginoon, naranasan po nila na bumaksak, glory to God, ang wall of Jericho. Ano po sabi sa aklat po ng chapter 6, verse 20 to 21? Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan na napakalakas ang mga tao. Nang marinig iyon, bumaksak ang mga pader ng lungsod. Amen. Bumaksak ang pader sa pamamagitan ng pagpupuri. Glory to God. At ang sabi rito, bumaksak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Gumamit ba sila ng ibang mga tao? Sa pamamagitan ng kanilang pagpupuri sa ating pong Panginoon, bumaksak ang pader. Sino po ang nagpabaksak? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung kanyang mga angel ang nagpabaksak ng pader. Sapagat ang pader na ito hindi kaya na kung sa'y basta-basta na kung sa'y mapabaksak. Pero dahil ang mga Israelita naglinis ng kanilang sarili, glory to God, at sila ay nagpuri, sumunod sa instruction, na 7 beses kayo na kung saan umikot ng umikot, sa 7 beses, saka kayo isigaw ng sumigaw at sabihin nyo, nagtagumpay na kami. Nasakop na namin ang lungsod na ito. At doon nangyari, bumaksak ang wall of Jericho. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Napasok nila ang wall of Jericho na dito na pagtagumpayan nila at ang lahat ng mga kalaban walang nagawa sa kanila. Bakit? Sapagkat napasok nila. Kaya napatay nila yung mga tao doon. At sila'y nagtagumpay at naranasan po nila na doon sa pagkatagumpay, napatunayan nila na kapag tayo sumusunod sa ating pong Panginoon, walang bagay na hindi magagawa sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Glory to God na makikita po natin dito na sa mga pangyayaring ito, napatunayan natin na meron po tayo na dapat na maunawaan. Meron po tayong dapat na matutunan sa istoryang ito. Number 1 po, know who God is. Kinakailangan malaman natin kung sino yung Diyos na nangako sa atin. His promises. Ano yung mga pangako ng ating pong Panginoon na natutunan po natin dito? Glory to God. Number 2, be obedience in all instruction. Kinakailangan maging masunurin po tayo sa lahat po ng instruction ng ating pong Panginoon na naririnig sa atin para po tayo magtagumpay sa lahat ng uri ng labanan. Number 3, be holy to be successful to conquer the land. Ang tinutukoy po itong land, ano yung mga pangarap nyo? Ano yung minimithi nyo? Ano yung nais nyo na maranasan sa ating pong buhay? Kung ikaw man ay may edad na, marang ating mga pangarap para na sa ating mga apo. Pero kung ito po yung pong ating pong minimithi, kinakailangan tayo po'y maging banal upang tayo po'y magtagumpay sa lahat ng ating mga labanan sa ating pong buhay. Pang-apat, no fear. Walang takot. Dahil hindi po sila natakot. Miski 7 lahi, 7 grupo ang kalapusan sa sasalakayin.
Hindi po sila natakot. Bakit po? Dahil ang sabi sa kanila, ang instruction sa kanila, be courageous and be strong. Amen. Maging matatag kayo at maging matapang kayo. Glory to God. Hallelujah. So ito po yung dapat po nating aalalahanin. Amen. Panlima, wherever you go, God is with you. Saan man tayo pumunta, ang Diyos ang kasama natin. Kaya kung kasama natin ang ating pong Panginoon, gaano man kalaki ang ating hinihiling sa ating Diyos, tandaan mo lamang kung paano nagtagumpay ang mga Israelita, magtatagumpay din tayo. Amen? Kinakailangan lagi po nating alalahanin ito. Ito yung dapat maging laman ng ating pong puso't isipan. Matutunan natin kung paano nagtagumpay ang mga Israelita sa pagsunod, glory to God, sa pagkapakabanal, sa pagkapakatapang, walang takot, glory to God. Mararanasan din natin ito. Amen? At lagi po nating aalalahanin, saan man tayo pumunta, ang Diyos ang ating pong kasama. Kaya kapag ang Diyos ang ating pong kasama, anong bagay ang di natin kakayanin? Siya ang magbibigay ng lakas, siya magbibigay ng kapangyarihan, siya magbibigay ng talento, siya magbibigay ng iba't ibang uri ng karunungan. Amen? Amen. Hallelujah. So dito po ipinauunawa. Hallelujah. Canaan is the promised land of the Israelites. Amen? Ang Canaan, ito po yung promised land ng mga Israelita with milk and honey. Ito po yung kanila pong minithi. Ito po yung kanila pong ipinakipaglaban. Dahil sa Canaan, meron po dito na kung saan ay milk and honey. So dito po naman, sa sinasabi, bilang tayo po naman ay mga Christian. But we as a Christian, heavens is our promised land. Amen. Nasasabi ka ba sa pagbabalik ng ating Panginoon? Nasasabi ka ba na maranasan natin yung tayo makapasok sa lupang pangako na walang iba kundi ang kalangitan? Kung ito ang nais mo na maranasan natin, kinakailangan tayo po ay may ginagampanan. Amen? So dito po, sabi dito, in conclusion, we need to be prayerful. So kung tayo po ay mananalangin, at lagi po tayo nananalangin, kinakailangan sa atin pong pananalangin, huwag po natin kalilimutan na tayo pinagpupuri at sumasamba sa ating Diyos. Dahil ang mga Israelita, bago po sila nagtagumpay, ito po ang kalapong ginawa. Ito ang susi para makapasok sa kaharian ng ating pong langit. Ating pong tinya, yung sinabi po sa aklat po ng Pahayag 21:1-6. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. Praise God. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanya pong pangasawa. Narinig ko rin ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Amen? Namnamin natin na tayo ay makapapasok dito po sa lugar na ito. Hallelujah. Tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Ibig sabihin, ito po'y pangitain, ito po'y propesiya sa pamamagitan po ni Juan na ipinakikita na ating pong pagmasdan sapagkat ang tahanan ng Diyos ay makakapiling ng tao at tayo yung tao na tinutukoy dito. Tayo po yung makapapasok po rito. Ang sabi ito, maninirahan siyang kasama nila at sila magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. So ibig sabihin, ito po yung ating pong mararanasan. Kaya ating pong mithiin na tayo po yung makapasok doon po sa heaven. Amen. Glory to God. Ang sabi po rito, pang-apat, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito po lamang ang ating nang nami, yung verse 4 na yon. Na kapag tayo po'y naranasan na po natin, yun tayo po'y makasama ng ating Panginoon sa araw ng kanyang pong pagbabalik. Ang pangako ng ating Panginoon, papahirin ang ating mga luha. Wala na po tayong pigati. Wala na po tayong kirot. Glory to God. Sapagkat ang sabi niya rito, glory to God, wala na rin kamatayan. Hindi na tayo mamamatay. Bakit tayo binuhay na ng ating pong Panginoon? Glory to God. Dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.
naandun tayo sa langit. Wala na po yung mga hirap. Wala na po magnanakaw. Wala na po yung pong mga korupsyon. Wala nang lahat. Bakit? Sapagkat ang ating kasakasama na ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya kung tayo ay nakararanas sa ibabaw ng lupa ng iba't ibang hirap, nagbigay ng instruction ng ating pong Panginoon, tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan. Amen? At makikita po natin dito, glory to God. Verse 5, pagkatapos ay sinabi ay nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan ang totoo ang mga salita ng Panginoon. Kaya lahat ng ating pong narinig, lahat ng ating pong nabasa, ano sabi dito? Lahat yan ay totoo. Kaya kung yan ay totoo, bakit natin susundin? Amen? Na kung paano ang bayan ng ating pong Diyos ay nagtagumpay, tayo rin ay magtatagumpay. Meron po dito na kung saan ihuli. Sa aklat po ng 2 Chronicles 20, verse 21 to 23. Hallelujah, Lord God. Matapos niyang palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Iniligay niya ang mga tao sa unahan ng hukbo at habang dahil umaawit, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen? 22. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Amen? So makikita po natin dito, dahil sa pagpupuri, sa pagsamba sa ating pong Panginoon, purihin si Yahweh, ang kanyang pag-ibig ay tapat at ang kanyang kadakilaan ay magpakailanman. At sinalakay ng mga Amonita, ang Moabita, ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. So ibig sabihin, kapag tayo po'y nagpupuri sa ating Panginoon, kapag itinatanyag natin ang kabutihan ng ating pong Panginoon, kapag dinadakit pinupuri natin ang ating Panginoon at tayo laging sumasambit kung sino ang ating pong Diyos, magtatagumpay tayo. No, sabihin po ng mga Israelita, purihin si Yahweh. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at ang kanyang katapatan, purihin ang ating pong Panginoon. Sa kanyang pong pagpupuri, amen, ang laksalaksang anghel ay gumawa at kumilos. Sila ay nagpatayan, hindi na nahirapan ang mga Israelita. Amen? At nagtagumpay sila sa labanan. Kaya sa ating pong buhay, ugaliin po natin lagi po tayong nagpupuri. At dito po ipinakikita sa pagtaas ng kanilang kamay, sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ang Diyos ay kumikilos, ang kanyang laksa-laksa anghel ay gumagawa upang maranasan po natin magtagumpay sa bawat labanan. The battle, sabi ni Lord, the battle is mine. Kahit ito po ipinauuna, talagang totoo po. Ang Diyos ang lagi nagtatagumpay sa atin. Sapagkat sabi sa aklat po na Romans 8:37, we are more than conqueror through Jesus. Kaya tayo po'y lagi magtatagumpay. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo, magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating pong labanan. Sapagkat ang ating pong Diyos ay Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa darating. Siya po yung ating Diyos na kung saan Diyos ng ating mga ninuno, Diyos nating lahat, at Diyos pa ng ating lahi na darating. Kaya purihin natin ang ating pong Panginoon sapagkat siya ay napakabuti. Amen. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po ay pumikit manalangin. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Panginoon, salamat po, O Diyos. Sapagkat ito po, O God, ay mga inspirasyon ng mga salita mo. Upang itong year 2026, maranasan po namin ang katagumpayan. Kung ano man po ang aming pong ipinakikipaglaban, Panginoon. Ano man po yung aming pong mga prayer request. Ano po yung aming pong ninanasan na aming pong maranasan sa panahong ito. Glory to God. Maranasan po namin ang kagalingan. Maranasan namin ang kalayaan sa utang. Maranasan namin ang kalayaan, Panginoon,
sa iba't ibang uri ng kahirapan. Maranasan po, Panginoon, na maaari may mga bisyo pa, Panginoon, na hindi pa totally nakakalaya. Maaari meron pang magulong pamilya, Panginoon. Maaari meron pang matitigas ang ulo ng mga estudyante. Meron na kung saan ay mga bayarin na hindi pa nababayaran. Pero Lord God, ang pangako mo, dakilang Ama. Sa panahon na kami kinakapos sa pananalapi, maalala po namin ang iyong pangako, Panginoon, sa aklat ng Pilipos 4:19, that my God will supply all our needs. Kung kami po'y nakararanas po, Panginoon, ng kaguluhan sa buhay, aalalahanin namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ng aming pong kapayapaan. Panginoon, sa panahon, O Diyos, na kami dumaranas po ng karamdaman, aalalahanin namin na ikaw ang aming great healer, Panginoon. Kaya lahat po ng mga suliranin, lahat po ng labanan, Panginoon, ang lahat na ito'y pinahihintulot mo upang lalo kami magpuri at sumamba sa iyo. Lagi kami makapanalangin, Panginoon. Lagi kami makapagpakumbaba sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat ito pimisalita sa aklat po, Panginoon, ng James 4, Panginoon. Magpakababa kami sa paningin ng aming Panginoon at kami itataas mo. Kaya Lord God, sa oras na ito, kung kami, O Diyos, ay may pagmamalaki pa sa aming sarili, Panginoon, Lord, ito po yung panahon na mabago po namin ang aming pong mga pananaw. Kung kami, O Diyos, ay minsan aandap-andap ang aming pananampalataya. Minsan may mga kasalanan pa kami, Panginoon, na aming pang nagagawa. Lord, ito po yung panahon, Panginoon, Lord God, na kung kami po'y magsisisi, patatawarin niyo po kami. Lord God, sapagkat ikaw po'y may salita, Panginoon. Ikaw po ay galit sa mga hambog. Pero ikaw po'y Diyos na papagbiyaya. Pero ikaw po ang nagsabi, Panginoon, Lord God, submit yourself unto the Lord. Resist the devil, and the devil flee from you. Kaya kami po, O Diyos, ay nagpapasakop sa iyo. At sa amin pong magkapasakop, Panginoon, nilalabanan namin ang lahat ng gawa ng dyablo. At sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, yayakapin mo po kami, Panginoon. Lalapitan mo po kami, O Diyos, sapagkat kami po'y mahal na mahal mo, O God. Kaya Lord, maraming pong salamat. At kung sa mga oras na ito, Panginoon, meron pa, O Diyos, na kung saan ay pabago-bago ang isip, dakilang Ama. Naguguluhan, dakilang Ama. Panginoon, ikaw po'y may pangako, Panginoon. Lord God, panghawakan po namin ang iyong salita. Sapagkat sinabi mo sa aklat po ng Matthew 24, verse 35, lilipas, kukupas ang langit at lupa. Ngunit, ang aking mga salita ay hindi magkakabula. Kay Lord God, ang aming pong aalalahanin ay pangako mo, dakilang Ama. Hindi kami lalayo sa mga pangako mo, dakilang Ama. Sapagkat ito lamang magbibigay sa amin ng kalakasan. Sapagkat ang sinabi mo sa aklat po ng 2 Corinthians 1:20, kung gaano ang mga pangako mo, sa iyo po ay yes and amen, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa pangako mo dahil mahal na mahal mo kami. Sa pagbabalik mo, kukunin mo kami, dakilang Ama. Sapagkat ikaw po'y may pinangako, dakilang Diyos. Sa aklat po ng John 14, verse 1, Panginoon, let not your heart be troubled. Trust in the Lord and also trust in me. In Father's house, Panginoon, marami doon, Panginoon, mga rooms, Panginoon. At ang pangako mo, Panginoon, Lord God, doon sa kalangitan, Lord God, ipaghahanda mo kami ng matitirahan, dakilang Ama. At kung maipaghanda mo na kami, Panginoon, kay babalik upang kunin mo kami. At doon ay isama mo kami, dakilang Ama. Kaya Lord God, maging matatag kami sa bawat labanan. Sapagkat ang mga dinadaan namin pagsubok, Panginoon, ito yung mga materyales na iniipon mo sa kalangitan upang ipaghanda mo kami doon na matitirahan. Kaya Lord, maraming pong salamat sapagkat pribilehyo namin na kami po ay dumaan sa pagsubok. Sapagkat ito po'y pangako mo, Panginoon. Walang pagsubok kami na aming mararanasan na hindi namin makakayang pagtagumpayan. Sapagkat ikaw din ay gagawa ng paraan, Panginoon, upang kami ay magtagumpay, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, dakilang Ama. Nakikita mo, O Diyos, ang iyong mga anak.
Nakikita mo, O Diyos, ang kanilang mga mithiin sa buhay. Nakikita mo po, Panginoon, ang kanilang mga labanan. Ang kanilang mga pinapangarap, Panginoon. Mga magulang na gustong makapagpatapos ng anak. Mga anak na nagmimithi, Panginoon, na makatulong sa kanilang mga magulang. Nakikita mo yan, dakilang Ama. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na maranasan po nila ang katagumpayan. Sapagkat lagi po namin nga hawakan, we are more than conqueror through Jesus Christ. Kaya salamat po, Panginoon. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, wala po makipaghiwalay sa pag-ibig mo sa amin. Kaya, O God, sa iyo ko po itinataas lahat ng iyong mga anak na naririto. Sa iyo ko po sila ipinagkakatiwala, Panginoon. Lord God, hipuin mo po sila mula ulunan hanggang paanan. Ang dampi ng iyong kapangyarihan, dakilang Ama, upang maranasan po nila ang iyong yakap. Maranasan po ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya Lord, salamat po. Salamat. At sa iyo ko po, Panginoon, itinitiwala ang lahat. Ibinabalik ko po sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you all. Hallelujah, Lord God.